Bayolente po ang naging reaksyon ng mga netizens sa ating number 1 video na pinamagatang Qualified ka ba? SSS Maternity Benefit para sa OFW. Magtagalog ka na lang. Hindi mo naman in-explain, binasa mo lang. Parang math teacher ko, napatitig na lang ako sa bintana. Ay, mabuti na lang wala tayong exam dito sa PhilCam. Ito po ang explanation ng maternity benefit na simple. Pera na ibibigay sa mga nanay, nanganak at nakunan, kailangan active member ng SS at i-apply benefit sa SSS online na kompleto sa dokumento. Ngayon, pinag-uusapan naman natin ang top 3 reasons kung bakit hindi na-aprobahan ang SSS maternity benefit lalo na sa mga OFW. Number 1, kulang o hindi sapat ang hulog Social Security System o SSS. Para maging qualified sa maternity benefit, kailangan may at least 3 contributions ka sa loob ng 12-month period bago ang semester ng panganganak o pagkalaglag. Sabihin nito sa simpleng salita. Halimbawa, kung nanganak ka ng October, ang tinitignan ng SS ay contributions mo bago ang semester ng July hanggang December. Ang problema ng maraming OFW, minsan napuputol ang hulog o kaya late nagbayad. Akala nila okay lang dahil naghulog naman sila dati. Pero kapag chinek ang SS, kulang na pala sa required period. Kaya tip number 1, regular mong bayaran ang iyong SS. Hindi lang po kukuha ng benefit sa oras ng pangangailangan. Number 2, walang nasubmit na maternity notification. Ito ang pangalawang dahilan, ba't di ka na-approve? Ito ang isa sa pinaka-common na dahilan kung bakit na-reject ang claim. Ang maternity benefit notification ay paunang abiso sa SSS na ikaw ay buntis. Parang sinabi mo sa SS, hello SS, buntis po ako. Ito po ang expected delivery date ko. Kung hindi ito na-submit bago manganak, malaki ang chance na ma-deny ang claim. Para sa mga OFW, madalas nakakalimutan ito dahil nasa abroad sila at busy sa trabaho. Pero ngayon, mas madali na dahil pwede nang gawing online sa website ng SSS. Kaya tip number 2, kapag nalaman mong buntis ka, mag-maternity notification ka agad online. May SSS account ka ba online? May app ka ba? Number 3, kulang o mali ang dokumento. Ito rin ay madalas sa problema ng mga OFW moms. Karaniwan, hinihingi ng mga SSS ang mga sumusunod: birth certificate ng baby, medical certificate of proof of delivery, valid ID ng member, at iba pang supporting documents kung kinakailangan. Kung minsan, ang dokumento ay hindi malinaw ang scan o kaya hindi tugma ang pangalan o impormasyon. Sa sitwasyon na ito, parating mas maganda na sobra sa dokumento kaysa sa kulang. Kung ako yan, magpapadala pa ako ng picture. Halimbawa, magkaibang spelling ng pangalan sa SS record at sa birth certificate. Kapag may gantong discrepancy, hindi agad ma-aprobahan ng claim. Kaya tip number 3, siguraduhin na klaro ang mga dokumento at pare-pareho ang impormasyon bago i-submit. Hindi naman pwedeng drawing lang or hindi kaya pwede na yan. Sa madaling salita, kung gusto mong ma-approve ang inyong SSS benefit na maternity, tandaan lang ang tatlong ito. Una, kumpleto ang hulog sa SS o hindi kaya updated hulog. Pangalawa, may maternity notification bago manganak, hindi nagno-notify pagkatapos manganak. Pangatlo, kumpleto at tama ang dokumento, mabuti na ang sobra kaysa sa kulang. Kung ikaw ay OFW at kailangan mo ng tulong na paghulog sa iyong maternity benefit, huwag kang mag-alala. Nandito ang PhilCam para sa inyo, tulungan kayo sa inyong hulog dahil kami ay official nagbibigay ng receipt from SSS. At kung nakatulong ang video na ito, pa-like, pa-share at pa-follow naman sa PhilCam para sa mas maraming impormasyon tungkol sa SS benefits para sa mga OFW. Hanggang sa susunod na video. Salamat po. Bayolente po ang naging reaksyon ng mga netizens sa ating